Okay mga Lods, pag-usapan po natin itong tao na to na grabe sumipsip kay Bongo. Next time, magdala ka ng straw. Sobrang sipsip mo eh. So pag-usapan natin muna yung konteksto ng demanda ni Trillanes, okay? So dinimanda niya ng plunder si Bongo, si Duterte, at saka yung dalawang kamag-anakan nitong si Bongo. Ngayon, kailangan yung maintindihan na ang pagdedemanda dito ay hindi biro. Kasi pagka nagdemanda ka, tapos nagsinungaling ka, doon ikaw din pwede kang balikan doon. So, hindi ka pwedeng magdemanda ng basta-basta lang. May kailangan may grounds ka, solidong grounds, okay? And ito pa isa, ang plunder kasi, meron kasing tinatawag tayong prescriptive period. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, unjust vexation. Ang unjust vexation, ang prescriptive period lang nun ay 60 days. Okay? Kuha. Ibig sabihin, mali ako, 1 month. So, within 1 month, kailangan i-file mo na yung unjust vexation na yun. Ang plunder, alam nyo ba kung ano prescriptive period? 20 years! 20 years. Ibig sabihin, kung meron kang plunder case sa isang tao, kahit umabot pa ng 10 years yung nakaupo yung ebidensya mo, ayos lang. 19 years, ayos lang. Basta, bago mag 20 years, kailangan na i-file mo na. Ganon katindi ang plunder, mga guys. Now, let's listen in dito kay Idol. Do people still believe in Antonio Trillanes? Matalinong Okay? Pilipinas, they are scared more than ever sa mga Duterte and sa Bongo family. What? Bakit naman kami matatakot kay Bongo? Hindi nga nagsasalita yan. Ang sigurong nakakatakot sa kanila is that malaki yung fan base nila. Pero, tandaan nyo, yung fan base na yan is ever so dwindling, di ba? Hindi sila dinimanda kasi natatakot sila. Sana kung talagang natatakot na sila, matagal na sanang dinimanda ni Trillanes yang si Bongo. The fact of the matter na nag-intay si Trillanes until mawala yung ombudsman na walang na niluklok ni Duterte means it's all part of the plan. It's all part of the plan. Okay, matalino yung mga Pilipino. Alam nyo, kung binoto nyo si Marcos ngayon, tapos sinisisi nyo ang mga kakamping kasi ayaw kayong tulungan, ibig sabihin, hindi kayo matalino. Kaya ngayon pa lang sinisiraan na nila. Yun, hindi yun paninira. Bakit? Kung paninira yun, didemanda na niya ng libel si Trillanes. So, the fact of the matter na dismiss na lahat ng libel cases ni Trillanes ngayon means ganun talaga. Kailangan tanggapin na kulang yung lakas ng kaso na sinampa kay Trillanes. So hindi siya paninira. Paano yun? Wala kang grounds. Although siguro defamatory naman talaga kung magsalita yung si Trillanes, kaso yung kanyang motivation is not malicious. It is for the people and by the people. Baka sa ni Trillanes yan, tuloy natin. Nothing new since 2016 pa to, humahabol sa mga Duterte. Kasi nga mali. 2017 niya sinabi yung kita mo mali yung mga facts mo. 2017 yung kanyang expose kay Bongo. And inintay niya talaga na sa tamang panahon ifa-file yan. Kasi isang beses mo lang pwedeng filean ng isang kaso ang isang tao about a specific case. Okay? Kunyari sa akin may nagdemanda about dun sa videos ko na mga videos na ginawa ko sa kanila. Hindi na nila ako pwedeng idemanda doon kasi may tinatawag na double jeopardy. Hindi ka ulit pwedeng kasuhan for the same alleged crime na isinampa sa'yo noon. Di ba? So, kailangan, kung isasampa mo yung kaso, slam dunk dapat. Di ba? Ngayon, eto na yung time. Hindi lang to slam dunk. Alam niyo yung pag nagpa-practice shooting ka, di ba? Walang bumabantay sa'yo. Ganyan yan. Matalino yan si Trillanes, hindi lang talaga siya yung parang yung
maboka, pero alam niya yung ginagawa niya. Pero ano bang nagbago? Yung ombudsman? According to news, DPWH and ombudsman yung nagdig sa link pero si Trillanes Hindi totoo yan. Matagal nang alam or hindi accurate yung sinasabi mo. Binigay ni Trillanes yung information niya, kinonfirm ng ombudsman at saka ng DPWH, which is yun naman talaga yung dapat. Kumbaga sa research, peer review ang tawag dyan. Ito mga to, nakakaalam-alam eh. kaso. Nangangamoy political na naman. Hindi yan political. Kasi kung political yan, sana hindi yan isasampa. Kasi walang ganito yung political. Halimbawa, si Bongo, sinasabi na may flood control financier daw si Trillanes. O di patunayan niya. Paano niya papatunayan niyo? Sampahan niya ng kaso si Trillanes. Simple. Sampahan niya ng kaso yung mga financer na pine-persecute siya. Ganun dapat. Dala ka ebidensya. Hindi pwede puro sabi. So, hindi siya political. O hindi siya political in nature. Yung kaso ni Trillanes, ibig sabihin, criminal in nature siya. Kasi may criminal act na ginawa allegedly si Bongo. Ngayon, since nasa demokrasya tayo, pwedeng sumagot si Bongo. O, hindi siya political. O, tuloy. We're gonna focus on this, but first, same with these people, Tindig Pilipinas. Pero are you really standing for the Filipino people? Or are you standing with your political... edi kasuhan nyo rin si Bongbong Marcos. Pwede naman yun eh. Kahit sinong citizen, pwedeng magkaso sa mga matataas na opisyal para i-impeach. Diba? Gets nyo? Ay, nako. Political party using taong bayan. So here's the fuss all about. Okay, ang tagal na niyan, idol. Diyos ko, wala ka pa sigurong balba sa baba. Meron ng ganyang mga issue sa Diskaya kay Bongo, di ba? Matagal nang inexpose ni Trillanes yan. Hindi lang yan ngayon, okay? Kaso nga lang, walang alam naman niya na kampi sa Duterte yung mga taong gobyerno noon. Ngayon hindi na, wala nang protection. Kumbaga dati, may condom pa. Ngayon wala na. Ay. In 2017, si LGT, owned by Bongo's brother or father. Yun, ikaw, galing yun sa'yo, ha? Sinabi mo yun. Alam mo ba na conflict of interest yan? Kasi, ang isang kumpanya, hindi pwedeng hindi ka pwedeng, kung ikaw ay taong gobyerno, yung mga kamag-anakan mo, hindi ko pwedeng kumuha kumuha ng sa gobyerno ng proyekto. Sa'yo nang galing, di ba? Had a joint venture with the Discayas worth 800 million. Sa'yo pa nang galing ulit. Ibig sabihin, meron talagang dapat imbestigahan. PH politics. Ngayon, inaano nila yan dun sa 1 trillion allegedly na ninakaw. Kahit na. It's still a lot of money. Parang meron kang 800 million para maliitin yan di ba? At saka, ang importante dito kasi, kung paano nagsimula yung contractor na sindikato, di ba? Ngayon, sinasabi ni Trillanes na yung contractor na sindikato, yung framework niyan, galing sa previous administration. And you would believe na may sense yun. Kasi tandaan nyo, nung si Noynoy Aquino yung umupo, nawala yung PDAP. Di ba? Nawala yung PDAP. So kailangan palitan yon para yung mga buhaya na congressman, yung buhaya ng mga senador, yung mga buhaya na taong gobyerno, kailangan mabusog. So anong nangyari? Pinalitan yung sistema na yon ng mga unprogrammed funds, ng mga contractor. Kumbaga, wala na yung PDAP, di ba? Wala na yon. Unconstitutional daw yon, sabi ng Supreme Court. So naiba siya. Naiba siya ng itsura to unprogrammed funds. So yun yung nangyari, yun yung sinasabi ni Trillanes na etong sistemang bulok ngayon, somewhere may nagsimula niyan. May origin story yan. And sa tingin ni Trillanes, yung origin story niyan ay yung previous administration. You would think it's correct Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman sa poder ni Marcos yung build Sa poder ni Duterte for 6 years, unchecked. Ngayon chinecheck, ang daming lumalabas. Kasi, eto pa. May pag-amin si Duterte na maraming ghost project. Di ibig sabihin, kung isipin mo, ngayong ang DPWH ay nag-iimbestiga sila ng ghost projects ngayong panahon na to. Nakahanap sila
ng marami in the past year. Paano pa yung the past 6 or 7 years ago? Di mas marami. Kuha ba? Diyos ko po, ibig sabihin talaga, meron, kailangan natin balikan yun. Ang alam lang natin kasi nakalokohan nung previous administration na yung EJK, yung Pharmaly. Pero yung build, hindi natin chinecheck. As if naman talagang lahat ng proyekto no na hindi substandard at walang ghost project. The fact of the matter na si Rodrigo Duterte mismo ang umaamin, may pag-amin siya no, naalala ko, yung may isang article na sinabi niya na maraming ghost project and wala siya daw magagawa doon. Come on, he is the president back then. Kailangan natin ng accountability. And this is accountability in the personification of Sonny Trillanes. Ganun talaga, idol. Weather lang ang buhay. Tapusin na natin to. It's math. Do you know 800 million pesos is less than 1% of 1 trillion? Kahit na, it's still 800 million. At hindi lang, tandaan nyo, yung pinapakita niya is hindi yan yung kabuuan na kinita nitong anong tawag dito ng CLTG nung tatay ni Bongo. It's not. It's 3.5 billion. Okay, that's with a B. Ngayon, yung kinukumpira niyang 1 trillion na yan yung kabuuan na allegedly ninakaw ngayong termino na to. Kaya can you just imagine, 6 na taon si Duterte. So kung add-addin natin lahat yan, baka mas malaki pa. Kuha, tuloy natin and then we're gonna end. Billion pesos, which is the alleged budget spent on flood control the year 2022 to year 2025. This is according to Marcoleta and News. I mean, you had 1 billion pesos per day to solve the flood problem. Pero tandaan nyo kung saan nagsimula yung build na yan. Sino nagsimula niyang ganyang sistema na yan? Na-inherit lang yan. Ang problema, may makakapal pa rin yung muka. Diba? Yan. Kaya kailangan managot lahat. Meaning to say, walang absuelto rito na senador, walang absuelto dito na congressman. Lahat ng pwedeng managot, dapat managot. Regardless kung anong administration sila, regardless kung presidente sila or tropa sila ng presidente. That is the point. Ang problema, si Trillanes, isang tao lang. Isang tao lang yung kaya niyang imbestigahan ng sagad. Ang natapat sa kanya, ang nakatoka sa kanya, si Bongo, ikaw. Baka ikaw na yung kay Martin Romualdez. Baka ikaw na yung kay Salito. Pero, kailangan yung kasuhan ng maayos. Asan ng ebidensya, pakita ang ebidensya at filean ng kaso. Ganun dapat. Ganun ang accountability doon sa Pilipinas. Lahat tayo susunod doon. Whether gusto mo or hindi ang tao at hindi yon political. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lord.